Ang araw mga tol, napakaganda talaga ng araw na ito. Kanina lamang, binasura ng Korte Suprema ang petisyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon, napag-alaman po natin na ang Rappler maisasarado na mga tol. I do not know kung meron pa silang another legal remedy rito. Siguro iaakit nila sa Korte Suprema. Pero ang maganda dito mga tol, eto na, konfirmado na. Yan babasahin ko po sa inyo ang decision. Wherefore, premises considered, the Commission finds that the donation did not cure the violation by Rappler Incorporated and Rappler Holdings Corporation of Article 16, Section 11, Paragraph 1 of the Constitution and PD number 1018, and hereby affirms the administrative penalties imposed in the decision dated 11 January 2018, declaring void the on PDRs pursuant to Section 71.2 of the Securities Regulation Code and revoking the certificates of incorporation of petitioner Rappler Incorporated and Rappler Holding Corporation. Inuulit natin mga tol, revoke, nire-revoke na po, ang ibig pong sabihin yan, binabawi na po ang Certificate of Incorporations ng Rappler sa kanang Rappler Holding Corporations. Sa madaling salita mga tol, wala na silang legal personality at hindi na sila pwede pang mag-operate bilang korporasyon sa ating bansa. Tuloy natin. The Company Registration and Monitoring Department is hereby directed to effect the revocation of the certificates of incorporation of Rappler Incorporated and Rappler Holding Corporation in the records and system of the Commission. Malinaw mga tol Ito po ay isang napakagandang balita. Nagtagumpay po ang mamamayang Pilipino sapagkat ang Rappler ay talagang hindi po pinagkakatiwala ang mainstream media dito po sa ating bansa. Matutulad na ito sa ABS-CBN. Ang nakalulungkot lamang dito mga tol, sweet and sour pa rin ito kasi may mga empleyado yan na mawawalan ng trabaho. Kaya wag din po natin talagang ipagdiwang ng totoo ng todo-todo dahil marami po dyan mawawalan ng hanap buhay. May mga empleyado po yan. Pero sana ngayon ma-realize nila na kung sila ay gumawa lamang ng tama, hindi po mangyayari ito sa kanilang korporasyon. Basahin natin ang buo ang desisyon na ito mga tol. Tatagalan natin ang live streaming. Kailangan natin basahin ito. Ito po. Republic of the Philippines, Department of Finance, Securities and Exchange Commission, Commission and Bank. Okay? INRE, Rappler Incorporated and Rappler Holdings Corporation. Order. Yan na Subukan nga natin Tagalogin ito mga tol, kung kakayanin. Tingnan ko lang kung kakayanin natin i-translate sa Google Translator, English to Tagalog. Yan. Babasahin ko lang po sa Tagalog. Noong Hunyo 21, 2022, ang komisyong ito ang tinutukoy po ang Securities and Exchange Commission sa pamamagitan ng Opisina ng Solicitor General, nakatanggap ng kopya ng isang dokumento na inisyu ng Court of Appeals. Ito po yung former Special 12 Division na sinipi ng resolusyon nito na may petsang Hunyo 21, 2022 na nagbibigay kaya, ayan, sa pagtingin sa desisyon na may petsang Hulyo 26, 2018, ang resolusyon ay may petsang Pebrero 21, 2019 at ang kaukulang entry of judgment na inilabas noong December 4, 2019. Ang mga sumusunod ay tandaan lang. A. Inihain ang manifestasyon ng respondent set noong February 17, 2021.
Nagdarasal na tandaan ng korte na ito ang pagsunod sa SEC Special Panel at ang mga natuklasan nito sa pagsusuri na isinagawa nito. Ikalawa, ang counter manifestation ng mga petitioner ay sinampas sa pamamagitan ng rehistradong koreo sa Marso 19, 2021. Kaugnay ng mga pagpapalabas na binanggit sa nabanggit na dokumento, ang Court of Appeals sa resolusyon nito na may petsang February 21, 2019 ay pinagtibay at inulit ang naunang natuklasan nito na nakapaloob sa desisyon na may petsang July 26, 2018 na ang Rappler Incorporated ay isang mass media entity sa ilalim ng Presidential Decree 1018 at Republic Act No. 9211 at ang pagbibigay lamang nito ng kontrol sa isang dayuhang entity sa pamamagitan ng Philippine Depositary Receipt na inisyu sa Omidyar Network. Anuman ang aktwal na paggamit nito ay bumubuo ng paglabag sa foreign equity restriction sa mass media na inireseta sa ilalim ng Section 11 o ng Constitution. Ibig sabihin, sa madaling salita mga tol, lumabag ang Rappler sa pagtanggap ng donasyon mula po sa foreign entity. Okay, tuloy natin. Copy natin. Ha? Dali po mga tol. Yan. Sa makatuwid, taliwas sa asersyon ng mga petitioner na hindi kasali ang Rappler ang negosyo ng mass media, pinananatili ng korte na ito ang desisyon nito na ang Rappler ay entidad ng mass media. Pagbibigay lamang ng kontrol, anuman ang aktwal na paggamit ng naturang kontrol, bumubuo na ng isang paglabag sa dayuhang equity restriction sa mass media.